Kasama ko po yung dalawa maglalakad. Kita niyo yung isang neighbor namin dito. Yan po yung motor niya. Diyan lang niya yan iniiwan. Magdamag po yan dyan. 7 days a week. Minsan mababa pala yung pagkakaano ko ng camera. Minsan nakita ko naiwanan pa niya yung susi niya dyan eh. Nakakalimutan niya. Harley Davidson. Umiba po kami ng ruta ngayon. Umiwas ako doon sa kabilang iniikutan namin at pagka natsyempohan ako nung mga constituent ko wala na, na-stuck na, nadaldal na, hindi na nakaikot. Ginabi na ng uwi, hindi na nakaikot, dugo pa ang ilong ko pag uwi. Dad, may nadaanan ako dito kahapon. Ito yung mga fruits dito. Mga peras ba to? Mga pear ba to? Parang ang pangalan niyan, peach. Parang ganun. Quince. What you want? Lumapit ka dito tsaka ka magkwento. Ano tawag dyan sa mga prutas na yan? Parang quince, something like Quince? that. Yeah, I can't Hindi quench? see. Ang Parang dami siyang peras, but it's not really good. Hindi masarap? Hindi masarap. Kasi Oh. nagnakaw kami niyan noon ni Ate Betty. Nagnakaw kayo niyan? Yeah, it's not really good. O kaya wala siguro, sa bagay, kahit naman masarap, wala pa rin nangunguha dito. Hindi siya masarap kita. Baka bakit ang dami niyan tanim? Hindi ko nga alam eh. May ginagawa sila dyan. O bakit may note doon? Insect trap. Uy, oo nga. Ayan. Insect trap. Ayan. Baka hindi kaya ginagawa nilang jelly ito. Ayan, ang dami niya, oh. Jelly jam. Hindi ko alam. Ang dami niyan tanim I eh. have to research yung Hindi natin alam yan eh. So malamang meron silang ginagawa dyan na hindi natin alam. Biyernes po ng gabi, walang katao-tao, walang kasasasakyan. Anong oras na dyan sa phone mo, Mia? 802. Ayan si Tad, oh. Alas 8 po ng gabi. It's called quince fruit. Quincy. Or resembling a lumpy golden yellow pear or apple. Kamag-anak po ng mansanas. Parang ang layo naman sa mansanas nun. Sabi si Tad, oh. But becomes sweet and tender when cooked. Oh. It's rich in pectin, making it ideal for jams, jellies, Oh, see, I and told you, ginagawa nilang jam like yan. membrilo. Hindi natin alam eh, kaya Oo nga. Kaya siguro binibenta as hindi wala niyan sa Pilipinas, kaya hindi natin alam. Malilim-lilim na po, alas 8 ng gabi.
Hindi ko alam kung naririnig niyo yung mga ibon. Hindi AI yan. Hindi po AI yan. Baka akala po ninyo ay AI. Kasi nung isang beses po may nag-comment Look at the birds over there. Look at na nilalagyan ko raw ng AI yung mga video ko. Ayan, may nakita ko isang constituent ko, kinawayan ko. Kumuway eh, hindi ko nababa. Diyan ba sila nakatira? Hindi ko alam. Diyan siya pumasok eh. Magkilala na eh. Baka dyan sila nakatira. Ayun yung sasakyan niya eh. Ang laki pala ng bahay nila. So sila pala yung nandiyan dyan. Yung pong kumukuha sa akin, dun pala siya nakatira. Laki ng bahay niya. Nanay po nung isang neighbor namin doon sa street namin. Ang laki ng bahay nila sa side. Yeah, sabi ko na nga ba sila. Yung mga bahay niya, ang laki. Sila lang ang gumawa niyan eh. Kasi nakita ko yung development ng dugtong-dugtong eh. Hindi ba marunong mag-ano yung asawa, magkarpintero. Mga ano po yan, mga Romanian. Mga mababait po. Tapos may nakita ako dito si Tart. Yung sasakyan niya, 3 CRV. What? 3 CRV. Ayan oh. Let's see. Gray, white, tsaka isang gray. Uli. Yang jeep na yan, palagi ko nakita dumadaan sa tapat namin. Dito pala nakatira. Dito gumagara. Ayan o, 3 CRV ang sasakyan niya. Oh, may isang Hyundai. Hindi ko nakita yung Hyundai na yan kahapon. Kasi araw-araw po ako naglalakad. Madalas po ako lang mag-isa. Eh ngayon lang po nakasama yung itong dalawa. At kasi pinilit ko pong sumama at palagi pong mga nakaupo sa bahay. Mga wala pong exercise sa bahay. Yeah, mabuti naman at sumama. Kita niya mga Ganda oh, ng mga lantana. lanta na po raw yan, sabi ng asawa ko. Mga drought resistant. Ang gaganda ng mga bulaklak niya. Makikita nyo po yung transformation ng mga bahay dyan. Yung itsura. Yan. Kasi ito pong area na to dati, taniman po to ng strawberries. Farm po to. Bakante po itong lugar na to. Nung dumating po ako dito, galing Canada, nung lumipat na ako dito, 4 pa lang ang bahay dito sa lugar na to. Ang original na mga bahayan, yung doon sa amin, tsaka yung doon sa sa pinanggalingan namin doon. Yan ang mga original na bahayan. Tapos pagdating dito sa point na yan, puro bago na yan. Last 10 years lang po i-binilt lahat yan, sabay-sabay. Ganun pong maggawa ng bahay dito. Sabay-sabay, isang malaking lote, sabay-sabay tatayuan ng bahay ng mga developer. Hindi isa-isa. Saka ngayon ibebenta. Taniman po to ng strawberries nung mga 15 years ago. Hindi, mga 16 na sweetheart. 16, 17 years ago, strawberry farm to. Yeah. Puro mga bagong tayo po itong mga bahay na to. Nung lumipat ako, 4 pa lang bahay dito, 5.
Tapos ayan, punong-puno na. At karamihan po dyan sa mga bahay na yan, katulad nito, ayan, ang nakikita namin nakatira dyan, isa lang. Yan, isa lang. Yan, isa lang. Yan, isa lang. Yung nasa kanto na yon, dalawa, mag-asawa, si Bill at si Maria. Aso. O tsaka si Easton, yung aso. Karamihan po mga isa, dalawa, mag-asawa. Mga retired na karamihan. Chocolate tired na. Ako, tired na. Malapit na po kami sa bahay. Pauwi na po kami. Nakaka 7 kilometers na kami. Inabot na kami ng halos papadilim na. Tumatagaktak na pawis ko. Baka mapindot ko yung ano yung switch. Sino yan? Parang bago yan Mazda. Meron pong nagpaliko sa tapat namin. Sinikilala ko kung sino, hindi ko makalala. Maraming salamat po. Yung taga doon. Maraming salamat po. Pagsama ninyo sa amin ngayong isang simpleng hapon na to. Mag-ingat po tayong lahat at ingatan natin ang bawat isa. Huwag po tayo makakalimot magpasalamat sa ating mga biyayang natatanggap. Ilang minutes tayo naglakad, Mia? Inurasan mo ba? 30. Yeah, mga 35 minutes ano. Talagang ang nanay mo walang ginawa. Kundi oh, Diyos ko. Mabuhay po tayong lahat. Yan po ang karsada namin. 8:30 ng gabi. Mag-alas 9 na po, 8:49 na po daw.